Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Isang mabining tapik ang gumising kay Richilda, pero hindi agad siya dumilat. Lalo siya nagsumiksik sa mabangong amoy ng unan niya. Ngayon lang siya makakabawi ng tulog, kaya hindi niya pinansin kung sino man ang gumigising sa kanya. She just wanted to sleep. May tumapik ulit sa kanyang pisngi. Sinamyong muna niyang amoy na iyon, saka dahan-dahang dumilat siya. Bahagya pa rin kumikirot ang kanyang ulo, pero nabawasan na iyon. Salamat sa paracetamol na bigay ni Boss X. Boss X? Bigla siya napatuwid ng upo na mabungaran ang nakangiting mukha ng binata, pati na ang nanunuksong tingin ng konduktor. Pareho nakatingin sa kanya mga ito. Tila kanina pa siya pinapanood ng mga ito. Nag-init ang mga pisngi niya. Apologetic na bumaling ito sa kanya. Pasensya ka na kung ginising kita. Kailangan na kasi natin bumaba. Medyo naiinip na yung driver. Hindi na makipakiusapan si kuya. Nakangiting sabi nito, sabay turo sa konduktor na pilyo nakangiti sa kanya. Nakakahiya. May audience pa ako sa kamanyakan ko. Binalingan niyang konduktor. Nauna nang bumaba ng bus sa XP. Dala ang mga gamit nila. Naku boss, pasensya na po. Naabala ko kayo. Kami na lang bang hindi pa nakakababa? Wala akong problema ma'am. Inarkila na po kami ni sir, nihatid kayo rito. Kailangan na lang po talaga namin bumalik ng terminal dahil naiinip na yung driver. Ho? Inarkila po kayo? Opo ma'am, ang sweet nga ni sir. Ayaw niyang abalahin ang pagtulog nyo. Masakit daw pong ulo nyo, kaya sa halip na bumaba kayo sa terminal, inarkila na lang niya kami para ihatid na kayo rito sa entrada ng patungong resort. Bihira na pong ganyang kabait na nobyo ma'am. Huwag nyo nang pakawalan. Sasagot pa sana siya para itama ang maling akala ng driver nang tawagin siya ng XP. Richilda, come on! Nataranta siya at muling humingi ng paumanhin sa konduktor at driver bago bumaba. Nang makababa ay inilibot niyang tingin sa paligid. Maraming mga nakalinyang matataas na puno. Nabasa niya sa signage na nasa entrada sila papasok ng Sherkan Ecology Park and Resort. Boss X, sandali lang. Huminto ito at itinaas ang suot na shades. The morning light was reflected upon his handsome face. Ang butil ng pawis sa noon nito ay tila kristal na kumikinang sa tama ng araw. Ganoon pa rin ang epekto nito sa kanya. XP made her nervous and excited at the same time. Bago pa tuloy ang madistract, ay nag-focus siya sa sasabihin. Akala ko, mag-jeep pa tayo boss. Hindi na. Kaunting lakad na lang, nandoon na tayo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang daan patungo roon. Inarkula ko na yung bus para hindi ka maistorbo sa pagtulog kanina. Ang sarap kasing tulog mo. I didn't have the heart to disturb you in your sleep. Partly, I was guilty. Dahil sa dami ng deadlines na hindi natin na-move, napilitan tuloy ko yung mag-overnight at halos hindi na matulog. I'm sorry. Daig pa niyang pinitpit na luya sa hiya. Heto ang boss niya at humihingi ng paumanhin sa kanya. Idagdag pang umarkila ito ng bus para hindi siya maabala sa pagtulog. Parang gusto na siya niyang aminin na nagkaka-crush na siya dito. Hindi nyo na dapat ginawa yun Boss X. Trabaho naman namin iyon. Sayang ang ipinang-arkila mo roon sa bus. It's nothing. Ang mahalaga, nakapagpahinga ka kahit paano. Masakit pa bang ulo mo? Hindi na gaano. Malaking ginhawa ang gamot na ibinigay mo. Salamat. Uminom ka ulit kapag sumakit ulit at mayroon pa akong baon dito. Humingi ka lang sa akin. Tumango siya. Malayo pa ba tayo roon sa ulo mo, resort? Kaunting lakad na lang. Mararating na natin ang mismong resort. Napatungo na lang siya. Sobra na ang ipinapakitang concern nito sa kanya. Hindi na niya alam kung paano magre-react. Ang alam lang niya, natutuwa ang mahaderang puso niya na dapat sana ay nagluluksa dahil kabebreak lang nila na nobyo.
Naging center of attention ang pagdating ni Richilda kasama si XP. Ang pinaka-main entrance ng naturang resort and ecology park ay may kalayuan sa conference hall kung saan naroon ang mga kasamahan nila. Dahil summer at may kainitan, ipinahiram ng binata sa kanya ang bull cap nito bilang proteksyon niya sa sikat ng araw. Pinalakpakan sila ng mga kaopisina niya pagdating nila. Panay naman ang sipol ng mga taga-production department sa kanila. Sanay na siya sa mga ito na magulo at maingay, kaya dadma siya sa panunukso ng mga ito. Ma'am Richilda, kayo na lang ni Sir XP ang magka-partner. Ani Rex, partner saan? Nakakunot noong tanong niya. Mag-i-start pa lang ang activity at kailangan gawing in pairs. Since magkasama kayong dumating at kayo na lang dalawa ang wala pang partner, kayo na lang ang magka-buddy. Paliwanag sa kanya nang tumata yung facilitator ng activity. Game? Ano bang gagawin? Sabad ni XP na nasa likuran na niya. Ipinasa nito ang mga gamit nila sa messenger nila para itabi muna. Next naman, excited si Sir. Panunukso ng facilitator. Muling umulan ng tuksuhan. I guess, kumain muna kayo ng sandwich. Hihintay na lang namin na matapos kayo. Then we'll proceed with the activity. Ng facilitator. Dahil gutom na rin siya, hindi na siya tumanggi nang iyain siya ni XP sa buffet table at kumuha ng sandwich at naka-tetra pack na juice. Mabilisan silang kumain. Pagkatapos, sinabi niya sa facilitator na ready na sila. Nagsimula ng ipaliwanag ng facilitator ang mechanics ng activity. Pwede kayong maupo na magkatabi, magkaharap, o kung saan kayo mas komportable. Just make sure you will make good eye contact with each other. Tumalima naman sila. Si XP pang humili ng upuan nila at pinaupo siya roon. Your partner will be your body for the rest of our activity. So kailangan lagi kayo magkadikit ng body nyo. We also have group activities this afternoon kapag hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. But for now, I want you to face your partner. Alam kong kilala nyo ng isa't isa, pero sa pangalan o trivial things lang. This activity is called getting to know my body. Kayo ang mamimili kung sino sa inyong dalawa si Body A o si Body B. Then in 3 minutes, magsasalita halimbawa si Body A tungkol sa kanyang sarili ng mga bagay na hindi pa alam ni Body B. After 3 minutes, si Body B naman. Malinaw? Sumagot sila. Maya-maya pa ay kanya-kanya na silang pag-uusap kung sino si Body A at kung sino si Body B. Ikaw na lang ang A at ako na lang ang B. Gentleman naman ako, so ladies first. Sabi sa kanya ni XP. Ang daya, Boss X, chivalry is already dead, kaya pantay na tayo. Angal niya na natawa ito. Sige, ikaw na lang si B, pagbibigay nito. Okay, mag-iisip ako na sasabihin. Narinig nila ang hudyat ng facilitator na magsimula na magpakilala si Body A. Bakit maganda kang ngumiti? Tanong agad ni XP sa kanya ni kinagulat niya. Seryosong seryoso at titig na titig ito sa kanya, partikular sa mga labi niya. Para tuloy gusto na namang magrigodo ng puso niya. Boss X, magsasabi raw ng tungkol sa sarili at hindi magtatanong. Aniya rito. I know, mas gusto ko magtanong. Huwag mong questionin ang gusto ko. Boss mo ko. Anito, mukhang iba na gagawa ng hangin ng Batangas sa boss niya. Nagiging palabiro ito. Ewan ko, basta ang alam ko, sabi ng nanay ko, maganda raw ako. Kaya siguro maganda rin ang ngiti ko. Bakit Boss X ang tawag mo sa akin? Ang yamin nyo kasi. Wala lang. Ayaw nyo ba? Dapat ba sir? No, okay lang. Ngayon ko lang napansin na ikaw lang tumatawag sa akin ng Boss X. Natutuwa pa nga ako. Last 1 minute. Facilitator. Last 1 minute na raw boss. Magsabi na kayo ng tungkol sa sarili nyo. Huwag kayong madaya. Aniya rito. Tinitigan lang yata siya nito sa unang minuto at saka nagtanong. About me? Well, I have a 3-year-old daughter named Lilac. Ano? Seryoso kayo? Kulang na lang ay lumabas ang eyeballs niya sa socket ng mga mata niya. Bakit hindi man lang namin nalaman ng tungkol dyan, Boss X? May asawa ka na o binatang ama ka? Taklesa pang tanong niya. Oops, time's up. It's your turn to tell me about yourself. Simula na ng 3 minutes mo. Ang daya naman, nilingon nito ang facilitator. Yung kabady ko, Miss Facilitator,
Ayaw magsabi ng tungkol sa sarili niya. Parang batang sumbong nito sabay turo sa kanya. Bakit ikaw? Nagtanong ka lang naman ng tugtanong kanina ah. Nakangiting isa na niya sa facilitator ang relo nito na pinapahawatig na tumatakbong oras. Ano bang sasabihin ko? Aniya sa sarili. Nag-isip siya. Frustrated singer ako. Kaya kung magbi-video okay tayo mamaya, utang na loob. Huwag niyo akong lalasingin at baka mapakanta ko ng wala sa oras. Baka sasantahin niyo ako kapag narinig niyo ang boses ko. Gusto ko rin magkaroon ng flower garden na akong personal na nagme-maintain. Kaya lang, lahat ng halaman na itinatanim at inaalagaan ko, namamatay. And each time, one of them died, I cried. Ang weird ko, no? No, not at all. Tell me more. Malakas akong kumain, aniya, bago pa mapigilan ng sarili. Bakit pa sa dinami-rami ng pwede niyang ibida tungkol sa sarili niya, ang katakawan pa niya na sabi niya, di nga, hindi halata, tila hindi makapaniwalang sabi nito. Sinuwid pa siya nito ng tingin, bigla siya na-conscious sa ginawa nito. Pero hindi sa pagyayabang, marami naiinggit sa kanya dahil kahit anong kain ang gawin niya ay hindi siya tumataba. Dahil sa sobrang init, bumalik ang sakit ng ulo niya. Sa buong durasyon ng lecture at game nila, nasa tabi niya sa XP. Panaka-naka ay inaakbayan siya nito na palihim na kinakikilig niya. Kapag ganoong nararamdaman niya, hindi niya maiwasan mag-guilty. Paano kung may asawa na nga ito? Pero iniisip na lang niya na hindi naman masamang humanga. Huwag lang lalampas sa limitasyon niya. Bandang 12:00 ay dumating sina Frank at Mabel. Noon lang nahiwalay si XP sa kanya. Ikinuwento niya dito na break na sila ni Marvin. Gaya ng inaasahan niya, abot hanggang tenga ang ngiti nito. Kulang na lang ay magka-fiesta ito ngayong single na ulit siya. Pagkakain ng pananghalian, binigyan sila ng 1.5 oras para makapagpahinga. Sinabihan din sila na magpalit ng komportableng damit dahil gagamit daw sila ng lakas at isip sa mga susunod na activities. Nag-alala siya na baka pulos water activities na naman ang gawin nila gaya noong nakaraang team building nila. Masakit na kasi ang ulo niya at para hindi niya kakayanin kapag water activities ang gagawin nila. Pagkalipas nga ng 1.5 oras, ay nagsimula na magtawag ang facilitator. Nakita agad niya sa XP paglapit niya sa paggaganapan ng activity. May baon ka bang tubig? Untag na XP sa kanya habang nakikinig siya ng instruction para sa sunod na laro. Wala. Bakit? Mapapasabak tayo. Parang sa Amazing Race ang gagawin natin. Hati na lang tayo sa dala kong tubig. Salamat. Pinangungunahan na kita ha. Lampat talaga ako, kaya medyo tagilid ang chance nating manalo sa race. Gaya ng sinabi nito, parang Amazing Race nga laro nila. Bagay sa lugar ang laro dahil malawak ang beach resort at napapaligiran ng mga puno at halamang namumulaklak. Okay lang, basta ang mahalaga nag-enjoy tayo pagkatapos. Huwag ka mag-alala, hindi kita tatambakan ulit ang deadlines kapag natalo tayo. Biro nito, natawa naman siya. Nagsimula ng bumilang ang facilitator bilang hudyat na magsisimula ng race. Ang una nilang dapat hanapin at kunin ay ang yellow flag dahil naroon ang clue kung ano ang susunod na gagawin nila. Nagbigay ang facilitator ng clue kung paano at saan nila matatagpuan ang unang flag. 4 na iba't ibang kulay ng flags ang dapat nila makuha para maideklarang panalo. Nagsimula na maghanap ang bawat magka-partner. Ilang saglit pa at nasa 3 flag na sila ni XP. Kasalukuyan nasa itaas ng punong mangga si XP at inaabot ang flag na may clue habang siya ay nasa ibaba at inaabangan nito. Naiinggit na talaga ako sa girls ng subtitling. Una, si Mabel. Ngayon naman si Richilda. Sa subtitling din galing. Naku, sana naman ako nang sunod. Narinig niya himutok ni Amber. Isa ito sa team leader sa subtitling department. Ambrosia ang tunay na pangalan nito, pero mas gusto nitong Amber ang itawag na lahat dito. Kabady nito ang sound technician nilang si Rex na kasalukuyan na sa itaas din ng puno at kumukuha rin ng 3 flag ng mga ito. Nilingon niya ito. Bakit ka naman naiinggit? Pumilantik ang daliri nito at namaywang. Kasi naman, halos lahat ng fafas o pasingan natin nabihag ng alindog ninyo ni Mabel. Samantalang ako, panay ang pakit sa kanila. Dead mom beauty ko,
Kunwa ay matari na sabi nito. Natawa siya. Sira, tantanan mo ko, Ambrosia. Baka nakakalimutan mo, may boyfriend ako. Uy, ayon sa aking very reliable source, officially break na kayo ni Fafo Marvin. So that means, single ka na ulit. Kaya if I were you, papatulan ko na yan. Ininuso pa nito sa XP. Napailing siya. Siguradong si Mabel ang nagsabi ng balitang iyon dito. At mukhang sinisimulan na agad ng mga ito ang pagmamatch sa kanila ni XP. Kung alam lang nito ang nalaman niya mula kay XP, tinitingala niyang binata. Malapit na nitong maabot ang flag. Sino ba kasi nakaisip na ilagay ang flag na iyan sa itaas ng puno? Paano kung may mahulog? Nakasimangot na sabi niya habang nakatingala pa rin sa binata. Uy, concerned siya. Wala namang sinabing facilitator na umakyat sa puno. Ang sabi lang, kunin ang flag. So that means, pwedeng sungkitin. Si XP lang at si Rex ang gusto magpakahunk kaya umakyat ng puno. Ambrosia, naririnig kita. Walang pakialaman ng diskarte. Sigaw ni XP mula sa itaas. Natahimik naman si Amber. Hinilot-hilot niya ang kanyang batok. Nangangalay na kasi siya sa kakatingala. Pero maya-maya lang ay sumigid ulit ang kirot ng ulo niya. Nagulat siya nang biglang tumili si Amber. Tinampal niya ito habang ang isang kamay ay hinihilot ang sentido niya. Kung makatili ka dyan, anong problema mo? Nakakunot noong sabi niya dito. Ano ka ba, Richilda? Nagdurugong ilong mo. Teka, maupo ka. Tatawag ako ng ambulansya. Natatarantang sabi nito bago pa kending-kending na mabilis na naglakad paalis. Dinaman niya ang dalawang daliri ang ibaba ng ilong. Nang tignan niya iyon, ay nakita niya ang pulang likido sa mga daliri niya. Umupo siya at itinakip ang dalawang daliri sa mga butas ng kanyang ilong. Nilingon niya si Amber na tumitiling sumisigaw ng ambulansya habang palayo. Sinaway niya ito. Hoy, ano ka ba? Nosebleed lang ito dahil sa init. Nagulat na lang siya nang bigla lumundag mula sa puno sa XP. Mabilis na lumapit ito sa kanya at ibiniling-biling ang mukha niya. Damn, let me see. Napamura ulit ito. Walang sabi-sabing hinubad nito ang suot na puting t-shirt at ipinantakip iyon sa ilong niya. Napasinghap siya na tumambat sa kanyang upper body nito. Pakiramdam niya, ilalo magdurugong ilong niya dahil sa bilis ng pagpapump ng puso niya ng dugo mula sa katawan niya. Richilda, hey, ang sabi ko, anong nararamdaman mo? Nag-aalala na tanong nito. Hindi ako makahinga. Wala sa sariling sambit niya habang nakatitig sa katawan nito. Nang makita niya nakakunot ang noo nito ay tumikhim siya. Okay lang ang paghinga ko. Medyo masakit lang ulo ko. Nagkakaganito talaga ako kapag Boss X! Tili niya nang walang sabi-sabing binuhat siya nito. Tinawag nito si Rex. Call Frank, sabihin mong tawagan si Dr. Makatangay. Sa villa ko siya dadalhin. Tell him it's an emergency. Ituloy niyo na lang activity. Iyon lang. At mabilis na ito naglakad patungo sa villa na inuokupa nito at ni Mabel at Frank. Teka boss, ibaba mo na ako. Nosebleed lang ito. Hindi ko ito kamamatay. Tutol niya. Shut up. Don't you dare say that. Maigting na sabi nito sa kanya. Natameme siya at hinayaan na lang itong dalhin siya sa villa. Ipinasok siya nito sa isang bakanting kwarto. My gosh, mga ka-felicidad. Nagpapanik ang boss ni Richilda sa sobrang pag-aalala sa dalaga. Pero dapat bang malungkot si Richilda? Kasi nalaman niyang may anak na si boss? Kaya naman, abangan!